Yan, hello. Magandang hapon po sa lahat. Magpasalamat nga po una ay sa buhay, sa biyaya ng Panginoon na binubuhay at sa kaligtasan na di nawawala. Sa whole year nga po, papasalamat sa Panginoon. Marami nangyari sa taong ito, nakaranas ng panghihina na gusto nang umalis, ay biyaya ng Panginoon na um, kanyang biyaya na nakatindig pa rin ito at lumalaban. Maraming salamat nga sa pagising ng Panginoon sa aspetong yon. Kaya nga sabi nga kanina ni Pastor sa preaching, biyaya na kumbaga ikinanghihina ay biyaya na ang Panginoon ay nandyan para ikaw ay patuloy na ibangon at kumbaga biyaya na yung puso ay hindi pinatitigas. Kumbaga nasa aspetong pagpapatigas ay kanyang pinalalambot. Kumbaga ay maraming salamat sa ganong aspect kasi nagiging way din yun ng pagiging matatag na Kristiyano kasi nakakompare mo kung bakit ganon. Kumbaga ay nakakukaan mo sa sarili mo na dahil may ganong gawa, may mali kang ginagawa, ganon. Kumbaga ay nagiging isang test din, isang test sa iyo, nakikita mo yung mga dahilan kung bakit. At yun nga, kung sa larangan ng ganong aspeto, hindi mo nagagawin yung makabagsak sa iyo. Kumbaga yung baga, marami kang matututunan sa ganong aspect. At maraming salamat sa Panginoon na ganong biyaya ang pinagkaloob niya maging positive. At yun nga, sa physical din, kumbaga kami pamilya ay biyaya na malulusog, nagkakasakit, biyaya rin yung pagkakasakit kasi sa aspeto ng pagkakasakit, doon din na test kung gaano katatag yung magiging faith mo sa Panginoon, lalo na pag sa mga bata, na yung pag medyo ano ba yung nangyayari, ng karamdaman, kumbaga constant ka ba kakapit sa sarili mong thinking o sa Panginoon. Kumbaga biyaya din yun na nawa ang Panginoon ang nagbibigay ng mga karamdaman para makita din yung kanyang tunay na kadakilaan. Yun nga, at saka biyaya nga rin yung gawain natin na patuloy na lumalawak, palawak ng palawak. Kumbaga ako'y naiiyak nga, kanina nang sabi ng pastor na yung part ng likod. Kumbaga sabi ko sa Panginoon ay sana ako ay isang maging kabilang din. Gusto ko rin maging kabilang na yun ay yung plano ng kuan. Kumbaga nakakaiyak kasi kung babalikan mo kung dati at ngayon ay talagang nakakaiyak ang gawain. Kumbaga yung gustong-gusto mong nawa ay palagi nang hihingi sa Panginoon na gamitin kahit anong aspeto, mababaw man o anong mabigat. Kumbaga basta nakakalahok. Yun, kumbaga yung burden ng puso na makatulong sa gawain. At yun nga, sa mga bata, nagpapasalamat din na sila ay malalaki na ngayon, may mga bait na, kumbaga hindi na katulad ng bata pang kargang-karga. Ngayon may kanya-kanya ng gusto. Kahit sa damit, kami nag-aaway na. At kahit yung bunso, ayaw ko suot niyan, ako yung suot niyan. Gusto ko, kumbaga biyaya, kay Atara nga sa pag-aaral niya, biyaya na siya ay may sarili rin mga kuan. Hindi ako masyadong totoo kasi kay Atara. Kasi mas nagagalit siya sa akin kapag tinuturuan ko siya, lalo na pag yung sasagot. Gusto niya siya ang kumukuhan kung paano niya sosolusyonan yung mga bagay-bagay. Biyaya na siya ay second quarter, siya ay nangunguna sa kanyang klase. Kumbaga pasalamat doon na yun nga, sa ganong aspeto, kahit sabi ko sa kanya, wag mong ilagay sa ulo yung ganong aspeto. Kumbaga biyaya ng Panginoon niya na binigayan sa iyo. Kumbaga maraming salamat nga kasi ganon din yung nakuha ng bata na hindi yun ay pangahambog. Kumbaga biyaya ng Panginoon, yun nga. At sa kay Atina na mabusisi na rin, marami na rin tanong, ang daming tanong, kumbaga ang dami ng isip. Kasi yung isang araw nga, tatanong niya, Mami, bakit ang Panginoon nasa langit? Bakit ang paan nasa impyerno? Bakit nasa taas ang Diyos? Bakit nasa ilalim ang demonyo? Kasi kanina, kaya umaga, natawa ko, interview ang kanyang lola, Lola, si Lolo ba dati asawa mo? Ngayon hindi na. Sabi ko ito yung sari-sari ka. Kumbaga nagiging mausisa yung bata. Kumbaga nakakatawa yung kanilang kaisipan lumalawak na. At yun nga, sa gawain sa Panginoon, kumbaga sila nga namumulat din. Salamat ka kay Mama. At ganun din nga yung soul winning, pagsama ni Atara, gusto din ni Atinang mag-soul winning, yung kauna-unahang sa ama ni Atara. Sabi natin na gusto ko rin sama kasi akala niya ang soul winning ay swimming pool. Sabi ko, hindi naman kasi swimming pool yun. Sabi, hindi. Sabi nga noon, di iyak-iyak. Hindi ko pinasama. Pagbalik ni Atara, sabi niya kay ate niya,
Akala ko ba hindi yung swimming pool? Bakit nagpalit ka ng damit? Ay, hindi, di ba hindi naman yung swimming pool? 18 yung ate kasi nagpalit ng damit. Sabi niya ganun. Kumbaga, yan nga. Kumbaga, pati sa outreach, excited nga sa umattend. Laging sabi sa outreach, mami, nag-special number kami sa outreach. Yan, ganun. Kumbaga, bihaya yun. Na lumalaki ang mga batang ganun. Kumbaga, sana ay hanggang paglaki nga, palagi kong pinapalanahan sa Panginoon na nawa, isa rin sila sa pinili ng Panginoon. Kumbaga, hindi din natin hawak. Kumbaga, maging guidance pa rin kami. Yun nga. At sa mga kapatid, sa laman, yun nga, maraming salamat. At sa inyong lahat. At gayon din, sa biyaya nga sa aking asawa. Yun nga, gusto niya ako umuna dito kasi baka doon sa inong kumbaga, biyaya ang Panginoon na, kumbaga, sa araw-araw na pagtsatsaga niya sa paghahatid. Kumbaga, biyaya ang aking asawa. Sabi nga niya, sabi ni Hinini, wag sabihin sumpa. Kumbaga, yun nga, kumbaga, hindi, dumadaan naman sa ganong nagiging sumpa, nagiging biyaya. Kumbaga, roller coaster. Kumbaga, palaman ng pagiging mag-asawa. Yun nga, maraming salamat nga. At yun nga, kumbaga, sa buhay mag-asawa ay kami ay pinatatag ng Panginoon. Kumbaga, kami ay yung mga usapin, kumbaga, pagdating sa Panginoon, kumbaga, yung mga bagay-bagay, may Panginoon. Kasi, kung walang Panginoon ay, kumbaga, iba na. Basta ganun mga usapin, ganun. At yun nga, masalamat nga sa asawang may palawak na pangunawa compare sa akin na ako'y maikse. Yun nga. At yun nga, sa buhay Kristiyano at nawa ay dumating ang 2025 na kami ay nakatindig pa rin at nawa ay nasa gawain pa rin at tumutulong sa gawain.